Pa-shoutout po pala. Ayun, sa shoutout tayo. Marami pong nagpapa-shout. Hindi naman marami. I mean, I'm not very good sa shoutout, pero ito po. Ayan, si Miss Marites Gakusan from Maryland, USA. May nanonood na galing sa US. I never go to US, no, never. We passed by in Miami one time when we were in St. Martin but hindi kami nakapunta ng US kasi nga every year we go to Philippines, so we don't have any more budget to roam around other places na po. So ayan, shout out po Miss Marites Gakusan from na taga Maryland, USA. Maraming pong salamat sa pagpapanood nyo sa mga vlog ko kahit ngayon medyo hindi na kasing active, kasing saya kasi syempre ako na lang lagi at saka si Frank hindi naman masyadong yun nahiya din. Anyway, at meron din pong isa pa, si Miss Corazon Sulis. Si Miss Corazon Sulis naman, dito siya sa Paris, no? Sa Shuren, no, Frank? Shuren. Shuren. I have the difficulty to pronounce kasi po I have this South American accent, sabi ni Frank. But yun, outskirts of Paris po sila, si Miss Corazon Solis. Ayan, shoutout po sa family niyo po. I hope na magaling na po kayo mag-French kasi medyo mahirap yung French languages. And siguro mahilig na po kayo sa mga cheese. Kasi nung dumating po ako dito sa France, wow, I had a difficulty to eat mga cheeses nilang mababantot. But no, I do try now. Mahilig na rin po ako sa cheese. At saka yung soup de poisson. Yan. Hindi ko talaga siya type noon kasi ang alat-alat. But then, ngayon kumakain na rin ako. Tapos, lagi po tayong merong laging subscriber na nanonood. Lagi po siyang nagme-message. Shoutout ko na rin si Miss Liz Cruz. Ayan. Maraming salamat sis sa pagsusuporta niyo po. Maraming pong salamat. At meron din po pang isa si Miss, hindi ko po alam yung kung JC Santos. Ayan. Yung mga messages nila kasi po is very warming. Tapos si Sis Adora. Si Sis Adora po walang sawa. Yan. Kahit nung last year, 30 lang yung nanonood sa akin. Yes, si Miss Adora lagi present. So, hi sis. Sana makapunta kami ng Baguio next year. Yayain mo, mayroon ng car sila. Ate Jinky, sana makapunta dyan, makapasyal ng Baguio. Meron po kasi din akong pinsan sa Baguio, so sana mapunta nga nila. And then, si Miss Surya, yan, maraming po salamat sa mga advices nyo po. I'm really willing for the advices. And it's really nice that some people, do, kasi masarap din po yung mga ganon, maganda po yung may mga, syempre hindi tayo, we're not perfect and lahat tayo iba-iba, diba? So, the advice is really, sa lahat na na-encounter ko sa buhay, I pick up all the good things and mga ganun po, yung mga advices, yung mga nami-meet nyo po. So, I'm so lucky. Ayan. Maraming salamat. Yung isa pala po nating laging nanonood, si Miss Suriano po. Hindi ko po alam yung name niya talaga. Basta yung nakalagay lang sa kanya, ay sorry. Ayan, taga California po pala sila. Ayan, shout out po sa iyo po sis, no? Maraming pong salamat sa mga advices, sa panunood niyo po, sa pag-appreciate niyo po sa vlog ko. Ayan, shout out po from south of France to California. At marami po tayong mga, may taga Scotland, may taga Maryland, may taga Seattle, ayun, yung na-meet ko po kay ka-farmer sa Lechon House, taga Alaska po, ayan. Marami pong mga fans kasi, yung mga fans po yun ni ka-farmer na na-meet ko po nung umuwi kami ng Pilipinas na po, na syempre mga, rin po, mga nakapangasawa rin ng mga, foreigner, no? So, ayan. Maraming pong salamat sa
pag-appreciate po, no? Kahit wala po masyado tayong, digay ng nasa Pilipinas tayo. Marami po tayong pwedeng ipakita, pwedeng mga kajaming doon. But daw, dito sa France, medyo kami lang po kasi. So, pagka ganitong, walang gaanong talagang, pag winter, walang gaanong activities, no po. So, maulan pa today. Maulan pa po. Ayan, mga old pictures namin nung, no, that's Osh. Yes, si Sam, Ate Justine, Kuya Jack. That's, sa bahay ni Lola. And dati, ang dami niya pang mga halaman. Ito si Lola. Bata pa dito si Lola. With Sam. Ayan. Bali, pa lang po talaga. First time na mag-island hopping. Si Sam 4 months pa lang po. So, I think, papunta kami ng Putipot niyan. And that's Lolo. Yan. Namatay po si Lolo noong 2019. Ayan, nagkaroon po siya ng cancer. Pero po sana siya, jolly. Yan, si Sam po yan. Yan, that's Osh. And Ate Justine, anak ni Kainaman in Canada. Pauwi po yan ng April sa Pilipinas na po. Yan. So, you have Samuel, Ocean, Justine, Abidja, and Jester. Yung mga wala pa po yan, hindi pa pinanganak. Hindi pa po pinanganak. So, that's Lola's house. Ayan. Andyan si Kaenteng, that's Ocean, that's Jack, that's Frank. Naku, pet pa dito ni Frank. Yeah. Ayan, yung dati po yung farm, nung binili po yan ni ka-farmer, bali si Ate Jinky tsaka si Kuya po yung munang, kasi siya nagbabarko pa po noon. So, at the beginning, yan, tinataniman po yun ng maraming talong, then, marami pong baboy kasi napapaanak ng baboy na po. So that time, yan po yung farm. Yan. So we have good times before in the farm. Yan, malilit pa sila, Osh. 1990 something po binili kasi yung farm. 2000 something siguro. Kasi 2004 si Osh. Siguro mga 2007 yung farm binili. Yan. Ako yun. Ako po yung parang dyan, parang sinasapian yata ako niyan, Nasaan na yung short kong yan? Maganda yung short kong yan, joke. Payat pa ako niyan. Yan. So, talaga dati pa, mahilig na po kami pag umuwi po kami, parati po kaming sa Putipot, island hopping, bali, all the family na po. So, lahat po kami nagkakasakasama. So, ayan, nandyan si Bebe. Wala si ate, si Kainaman na po. So, ayan, sa Putipot po yan. Ayan, si Frank, sa dating yung farm. Ayan. Ayan, si Bebe. Bunso namin. Kuya, tsaka si Bidja, tsaka si Osh. At ito pa yung dating farm na po. Ayan. So, dati, meron pong malaking, ewan ko kung naabutan pa nung nag-YouTube si N. Hindi na siguro nung nag-YouTube si Ka-Farmer. So, ayan po yung, mayroong sa gitna po nun, yung, ngayon yung, linagyan ng kainan na po. Ayan po yung nakalagay dyan na kubo. Ayan. Si Papa. Payat pa sila niyan, Ayan. Tara na, tapos na. Ayan, nasa St. Martin kami. Bigay yan. Very sexy ganyan, Sexy, tu vois, sexy. I'm sick. When you're sick, you're not sexy. Saan yung pagka-sexy mo? Are you sick when you are
Are you sexy when you are sick? My wife. Sometimes! Huh? Nag-aaral si Frank ng Tagalog. Ilang araw siyang hindi nag-aaral. So, review na lahat ng alam niyang Tagalog. Medyo nahirapan siya. Nakakalimutan niya. Kasi syempre may sakit siya. Hindi siya masyadong nakapag-review mula nung dumating kami, no? Tapos narinig ko yung sandata. Tapos sabi niya, ba't ka tumatawa? Ha? Sandata! You know what's that? Alam mo na yun. Biglang, buti na po na kami ng, si... Le film est... Après, c'est compliqué. Tama na po ako. Medyo napagod ako sa doon sa garden ko. Parang yung ko tumatanda na rin talaga. Ha? Hindi ba? Hindi niya masupport ni Frank yung winter. At least dito walang snow. C'est là le troisième. Allez, sur ce dodo. 6 p.m. 6 p.m. already sleep. Welcome to the senior Citizen. group. Hindi kasi ang aga namin magising. Gawa ng jet lag. 3 o'clock. So, ilang araw na kami ganitong buhay namin. Jet lag. Today, gloomy day. Tingnan niyo po. Ay. Buti na lang natapos natin yung yung kakat ng grass na po. Kasi today is like rainy day. Yan. Medyo maulan. Maulan. Po tayo sa pantry namin. I-show ko lang po yung mga mistakes ko nung pumunta kami ng Shanghai, no? So, para baka mayroon po kayong mapulot na lesson. Kasi I love when nagta-travel kami ng dalawa ni Frank. I love buying souvenirs. Yun. Yung gusto ko yung mga gawa doon sa place na yun yung binibili ko. So, when we go to Shanghai, we do the bond, yung po yun, yung big river nila. Then, you have this parang road sa Nanjing na ang daming mga shops, ang daming mga parang cookie makers or na lahat ang gaganda, nakaboxes sila. And the back, yung mga packaging po nila ang gaganda talaga. So, look at the packaging. Talagang lahat yung mga boxes, yung mga paper bags nila ang gaganda. So, syempre si Manay Timmy na atat mamili. And then, although na-taste ko na rin po yung mga, kasi di ba na Taiwan, I was working in Taiwan as a OFW na po. So, medyo alam ko na yung mga biscuit nila, cookies nila, but it's not the same. Kasi Taiwan is Taiwan and syempre China is China. So, although syempre, naatat akong mamili para pampasalubong ko. Then, kasi hindi mo siya papakita niya lang sa'yo, but you never know because it's Chinese character. So, you don't know kung ano yung nasa inside niya na po. So, ayan. So, each packing may mga ganyan. May parang ganyan. Yan yung pong sinisave ko para sa, huwag para ma-preserve siya. So, anyway, huwag po kayong bibili ng mga ganyan kasi hindi po siya masarap. Medyo may kamahalan din. Anyway, so sabi ko, ma-share ko lang yung mistake ko nung pumunta ng Shanghai. So, yan. Dinalang ko din ng si Tony. Sabi sa akin ng Tony, hindi masarap kasi syempre yung biscuits ng French na po. Sabli tawag dito. Nung pumunta kami ng fest ng kay Sam, nakalagay pa yun sa parang tabi. Yun dito sa France na po. Yan yung mga binili kong pasalubong. Bumili din nga po kung pinasalubong ko sa Pinas no po. Kasi box po siya na tin. So, yun pa yung kasi yung mga hilig ko. Ayan. Anyway, pero ito po masarap pagka yung mga Pinoy na nasa France and napunta po kayo sa Brest, sa bandang bandang tawag nito. First nang is near Britain ang tawag dito na po.
Britain, pero hindi yun yung Great Britain na basta doon sa may bandang Brest. Marami silang mga biscuit na mga sable ang tawag dito. Yan, masasarap po talaga yan. Yun, nakalagay siya sa mga box na ganito. Yun po, 100% magugustuhan niya pag nagkape kayo. Yan, so, yun lang yung mga ano ko. Ito po yung pantry namin, ang gulo-gulo kasi nung medyo pagod. So, binaragsak lang namin ito. Tapos ito pa yung mga dala namin galing Pinas. Di ko pa naaayos. And we have a lot of alcohol kasi nung binili namin yung bahay, nagko-collection yata si Lola ng alcohol. Kaya ang dami po namin mga old cognac, old Armagnac na po. Hindi naman pwede namin itapon kasi that's very expensive. Kaya, ewan ko kung paano namin magigit rid of kasi hindi naman kami mga lasingger dalawa ni Frank. Binili pang galing Pinas. So, yun nga sinasabi ko, ang daming mga alcohol. So, we don't know how to... Minsan pinamimigay na namin sa mga may gusto na po. But anyway, nandiyan na yan. So, we'll see. Yung iba po pwedeng pangluto, no? So, I'll try. Pero hindi naman kasi ako masyado sa alcohol cooking. But anyway, nandiyan na siya. So, yan po yung gagawin ko today. Gagawin ko yan. Lilinisin natin kasi masyadong maulan po. So, wala akong gusto ko kasi po yung medyo may nalalearn din na konti yung mga viewers sa mga kaguluhan ko dito. Natatawa kasi baka mababash ako dito kasi ang dami clutter na. So, ayan. Pero okay lang. Anyway, ayan po yung actually, this is parang ang tawag po dito is kalimutan ko na tuloy. Washroom. Ayan, washroom. Normally, dito ka nagpa-plancha. Nandito yung mga mga samud, walis tambo. Ayan. Alam mo naman si Manay, addict sa pagluluto. So, I mean, collection. Hindi naman collection. I bought a lot of different na lutoan na po. Gaya nito. I use them for paella. So, nung pumunta kami ng Italy ng 2021, nung COVID po, hindi kami nakauwi ng Pinas. So, binili ko po yan sa Ravenna. Then, after, yung mga iba po dyan, naman ako nung binili yung bahay. But then, we have to, parang gusto na naming, siguro, kasi dito mayroon pong imayos, yung i-donate mo yung mga things. Pero yung iba po, tinatry muna ni Frank na ibenta, at least kahit mga 10 euros or 5 euros, at least at the end, baka dumami din, pambili din ng ticket, di ba? Anyway, so yung mga iba dyan galing Pinas, and a lot of them sa flea market, sa Wheat Green yan na po, kasi mahilig pa ako sa baskets. Yung iba, mga binili ko noon, yan, mahilig pa ako sa basket na ganyan. So, mga natural baskets na po. So, every time na nag-flea market kami, at hindi, para masasabi niya, 2 euro lang yan. Ako, hindi ko talaga ma-resist yan. That's my sakit. Yan po yung sakit ko. Yung mga basket, yung mga bubin, kasi mahilig po ako magtahi-tahi. So, pag nakakita ko niya sa flea market ng mga sinulid, mga gunting, nako, tago nyo na lang yan kasi baka mamaya talagang kailangan kong bilhin pag mura lang, no? Tapos makita kong maganda yung quality niya. So, I will buy that. So madami tayong mga ganyan-ganyan. And this one, ito pala yung napamana sa akin ni George. It's a very old machine, no? So, mga 1950s siguro tong machine na to kasi si George is 95 years old na. So binili ng kanyang tatay sa kanyang asawa na po. But then, nung nalaman po ni George na na nagtatahi ako, binigyan niya po to sa akin kasi is getting rid ng mga things na nung namatay si Adel, no? So, nung nalaman niya po, binigay niya po to sa akin, but then, unfortunately, may sira siya.
So, hindi siya, I mean, all mechanic kasi siya, no? So, itong puti na to, kailangan palitan. It cost $50, no? Kaya lang, ang mahal ng gagawa. Kasi they're asking like, parang, ewan ko, per hour. Basta it will cost me like 600 euros just to repair this one, or 1,000. Sabi ko, nako, pag yumaman ako siguro, hindi ko anyway, baka mayroon pong marunong mag-repair. It's, Swiss po yan, Swiss na, parang relo, no? It's all mechanic. Pero, ano siya, kaya bigla siyang uminto. Which is, hindi ko malaman kung ano yung sira niya, no? Inanuhan ko na nga ng ano yan, inisprayhan ko na siya ng ganito, ng WD-40. Kasi sabi ko nga, maayos, but, yan, kasi yung mga pointing na yan yung nilalagyan ng oil. But then, unluckily, hindi ayaw niya umayos. So, kailangan ko siyang itago na. Kasi ang bigat niya po, almost 10 kilos din siya. So, wala tayong magagawa. Ayaw niyang gumana na po. So, we will, one day siguro, pag nakakita tayo ng marunong mag-repair, so nandyan lahat ng mga things niya, nandyan lahat. Si Frank sa books, so dami niyang books. And this is my old photo when I was in Taiwan, no? So, unrecognizable kasi medyo malayo yung kuha. Nag-attend po ako ng wedding doon. I mean, nagkaroon po ako ng friend. Wow, it's really... Yan. Nene pa. Anyway. Sa pang pagtatahi. Ito po yung ginagawang mga bracelets, no? Na parang fabric. Si Frank kasi gusto niya. So, binili namin yan ni Osh nung pumunta kami ng Shanghai. Kasi, sa Shanghai po, puro parang guys, sa atin Shopee. So, lahat by delivery na po, kahit pagkain. So, parang Grab. Ang dami ng ganun. Sa Riot, ganun na rin. Bibili ka ng chicken. So, just have to mag-grab ka lang, no? So, ganito. Pero itong mga to, kasi, pag nagtatahi po ako, I need some different kinds of, tawag nito, na color ng sinulid na po. So, pagka nakikita ko po siya sa flea market na mura lang, mga old na ganyan, kita mo naman na hindi pa mga, minsan kasi pagka sobrang, masyado ng mapuro, ba tawag doon? Pagka ginanyan nyo, mabilis nang masira. So, titingnan nyo rin. I-check nyo rin po kung, maganda pa yung quality na po. So, yan. Dito, ganyan lang. Sabi ni Prag, yan, mahilig ka talaga gumawa ng bundok, kasi yung mga yan ay idadala namin po sa Imayos na po. Yung, pagka okay na si Frank. So, yung mga ibang gamit po ay ibibigay na po natin sa, parang, goodwill ng France na po. So, mayroon silang store kasi rini-resale po nila yung mga dinodonate ng mga tao na po. So, parang goodwill din. Normally, it's less expensive but now, nagiging, na po, parang antique na. Kasi dati, very talagang parang interesting na pag pumunta ka doon, makakabili ka ng mga baskets na mumura, 1 euro, 50 cents. But now, para akala mo pumunta ka sa yung antiquity ang tawag dito sa France now, yung parang talagang nagsisell na talaga sila, and it's expensive kasi normally para yun sa mga taong medyo walang gaanong pera, pupunta doon, bibili ng mga gamit sa bahay na dinonate ng mga taong hindi na nila kailangan, no? But now nangyayari parang mahal na rin silang So, kasi marami pong mga nagre-resale na bumibili sa kanila. So, siguro sabi nila, why not na tayo medyo mahalan na rin natin. Siguro yun yung naging reasons na po kasi nauso yung vintage dito sa France. So, kaya nagmahal na rin siguro sila. Old na sinulid. Yan.
old na sinulid po. So, mga nasa ano pa po siya, no? Nasa, tawag nito, yung ang lagayan niya pa is wood. So, yan po yung mga treasure ni Manay Tini. Marami din tayong ganito. Kasi dito pala sa France, pag nagtatay, may ganito sila. Tayo hindi, diba? Siyempre tayo, kahit matusok, okay lang. Ayan, yan yung mga kalokohan din dito, ah. Yan, grabing ulan. Hindi naman ganun grabing ulan, but tagiste. Titingnan natin yung, babahugin natin yung manok. Magulo. Yan. Ang ginawa ko to sa kanila, para mayroon silang napadami yata. Kasi, sabi ko kasi. Pero sila naman malinis kumain, kinakain nila yan lahat. Ha, diba chicken run? Ha? Bait ka diba? Ha? Ayan. Meron pa lang pong maraming magpapa-shoutout mamaya. So, hindi po ako masyadong mahiling mag-shoutout. Pero, I will try my best na po. Yan, si Wally. It's Wally. Si Wally po, medyo brown na brown. Yan. Pero ano po siya, mahirap pulihin to. Hindi siya masyadong, cuddly. Yung dalawang puti, yung doon po, yung isa na may puti sa likod. Yun po yung mga cuddly yan. Dalawa yan. Dalawang chicken run. Isang mataba, pero ngayon lahat na sila mataba. Yan, pititingnan natin yung yung sa rats kung kumain sila nung natin. Iniligay natin. Yan. Nalungkot pagka maulan. Yan. Tingnan natin. Kumain. Tingnan nyo. Kasi diba, ginanito natin to. Ginanito natin. Kumain siya. Tinanong ko para alam ko na kumain siya, diba? So, natahaya. Ibig sabihin, ginalaw niya. So, matitigok din siya. I don't like too much. Ayoko masyado dito. Ito parang, ewan ko, kung kumain. Yan. Ano po yung pampatay ng rat? So, kailangan natin gawin kasi syempre peste na po. Pero sabi nga ni Frank, sabi ko, pagka medyo mainit na, tatanggalin yan lahat. Gusto kong linisin ulit. Kahit na nalinis ko na, na alcohol ko po with Clorox na po. But then, kailangan pati yung dito sa may, yung sa ilalim malinis na po. Malinis. Kasi marami po siyang madidestroy. So, kailangan laging close na to pagdating ng kasi syempre dito wala naman yatang na yan po yung mga products sa mga ginagamit po sa pool, no, sa pag summer. So, ang ko lang po, pag bibili kayo ng bahay, kami, we never really wanted swimming pool na po kasi mahilig po kami sa dagat. Dagat po talaga kami, hindi kami masyadong sa pool. Kaya lang nung binili yung bahay, nagustuhan kong masyado. I mean, yung sabi ko nga, in-explain ko na the village is nice, tahimik. Tapos yung lupa niya medyo ideal sa akin dahil medyo malaki na po. But the thing is with the swimming pool, po, so medyo mahal siyang, ang pag-aano sa kanya, po, yung, tawag na naman ito. Yan, yung pag-maintain sa kanya, medyo may kamahalan, medyo nakakapagod din, kasi syempre you have to clean that every day, kuskus. So, makikita niyo po sa mga before na videos namin when we clean that up. Kasi syempre dito kasi sa France, we have to close that. Kahit na pumunta kami sa north, bisitahin namin sila mom and dad ng ilang days, we have to close that. Kasi pag may pumasok at may nalunod doon, or syempre hindi mo po alam na may mga bata na pumunta sa bahay kung nang wala kami,
And there's an accident, shoulder namin yon. So that's the rules. So kailangan kasing, obligado po kasi yung mga, may mga swimming pool na mayroong parang security na po. So, medyo mahigpit po yung dito maraming kahigpitan But then you have to adapt kasi syempre para din naman yan sa mga tao na po. So, yan po yung rules nung sa swimming pool. Kami, si Frank daw, lininisan ko na. Si Frank daw magpiprepare. Dapat sabi ko ako na magpiprepare para meron ako konting video. Minsan kasi may mga ganong bagay na gusto niya rin gawin siya. So, yan. Medyo ayusin ko lang yung paglalagay niya. Ito pa naman ang gusto niya, yung malaking. Kasi ang ginagamit ko, ito lang. Ito lang na to. But syempre, si Frank gusto niya itong malaki. Yan. Ito yung malaking gusto niya. Kanya-kanya lang yan. Pag kayong nag-asawa po kayo, para hindi po kayo laging mag-aaway or may konting tampuhan, mga gustong bagay na gusto niyang gawin. You have to diba? Ganun talaga, give and take pag nag-aasawa. Lalo na po pag kahit nga Pilipino din mapangasawa mo or foreigner, parehas lang siguro po sa tingin ko. Kasi mag-a-adjust ka din pagka may asawa kang kasing, kumbaga, kung ako siguro nakapangasawa ng Filipino, ganun din siguro. I mean, ang ano lang, ang kinagandahan lang nung ano namin ni Frank, nung samahan namin kasi, hindi talaga kaming, I mean, yung away. No, nagkakatampuhan kami gawa ng mga bata na po kasi syempre meron pong iba yung mga ideas namin sa pagpapalaki. Magluluto ng prepare ng ano po no nung chicken roti poulet ang tawag po sa French. Kasi sabi ko para ma-film ko din kasi sabi medyo mahina pa rin po si Frank, di masyado 100% ano siya. Well, no? Ayan. Ito po yung ano ko. Mga daming plato. Kasi meron pa akong tag nito, dishwashing. So, kailangan mapuno siya. So, dapat marami din po akong mga plato-plato na po. Anyway, ayan, back to the kitchen po tayo. Welcome dito sa kitchen ko sa France. Nakakamiss yung kitchen ni Mama, no po. Kaya yung 3 kabayo na namiss ko. Ayun yung 3 dogs ni Tita Inky, no, na makukulit. Pero sa totoo lang, hindi ko masyadong namimiss. Si makukulit po yun. Sobrang kulit. Ang nangyayari kasi pagising ko sa maga, ako yung nagluluto ng breakfast. Nako, kinakalmot nila ako eh. Ay, nako. Pero, I mean, syempre, nakakamiss po yung mga lambing-lambing, lalo na si Minga, no? Kasi si Minga talaga malambing. Yan, nakakamiss ka. But no, baka maiyak tayo dito. Anyway, kaya naman nung umuwi kami ng Pilipinas, we really profit na makasama ko yung mga siblings ko. Although, syempre, with some reasons, hindi lagi kayo magkakasama. But then, I see to it na lagi kong kasama si Mama. Kasi, syempre, that's my regret na nung nag-asawa po ko ng foreigner, we see to it na every year uwi kami na po. But then, the thing is, hindi ako laging nandun. So, this time nga, 2 months kami. And maybe next year we'll see ano po kung medyo matatagal lang kami doon. But then, syempre yung mga bata may, luckily this year, si Osh po nakasama namin kasi nasa China siya. And nung pag-uwi namin, bakasyon din siya kasi it's Chinese New Year na po. But in 2025, babalik na po siya sa Montpellier, University sa Montpellier. And ang vacation niya is July and August na po. So, I don't think na makakasama siya sa Pinas. So, yun lang yung magiging sad part ng 2026 na vacation namin. But anyway, 2026 to 2027, baka bumalik siya ng China for master. So, makakapunta siya ng Pilipinas ulit.
Matutuwa si Jello nun. Joke. Sabi na, sino yun? Si Jello. No. Anyway. Anong ginagawa ni Frank? Nag-aaral to ng Tagalog. Ayan. I'm sick. Hola. I didn't take my bus. My bath? I Ay. think. Yeah. Didn't have a nice barber. No, ginupitan lang kita kahapon. Hindi ko na pala na, yun, hindi ko po na video, pero ginupitan ko po siya kahapon. Ayan. I cut your hair yesterday. Yes. Nabili ko ng mga, ang tawag nito, normally, mga old na parang confessory ang tawag dito, ilalagyan nila ng mga bonbon, that's candies na po. So, lalagay natin yung dyan, yung kamyas na po. So, kahit na may tayo, mamantika pa rin siya, no? So kailangan natin siyang ito po itong liquid na to, lalagyan ko ng asin, saka ng sodium bicarbonate, no, ng baking soda, para mas mabilis po siyang wala yung lamis, yung mantika niya po. Madulas nga lang, but the thing is, maganda siyang panglinis. Tapos may binili rin po akong ganito. Yan. Ito po yung binili ko sa Pinas. Kasi dito, medyo mahirap hanapin, then medyo mahal. Doon. Sa Japan surplus, Japan store na po. Marami pong ganyan sa atin, mga Japan store. So, 85 pesos lang to. So, you can ganda siyang pag-ilig sa mga kutilya. Kasi pag summer po, ang nangyayari ay naggagawa po ako ng mga ng jams, no? Kasi dito sa lugar namin, maraming fruits. So, pag summer, ang mumura po nila. Tapos meron silang special fruits for doing sa mga confiture tawag po, no? Confiture. That's mga jams. So, gumagawa po ako ng jams. Ayan. Tapos ito, nilagyan ko to ng sugar. So, nabibili ko siya to. Nabibili ko po to sa flea market ng €1, ganun. Pero ngayon, stop na tayo kasi dami na po. Wala na tayong pwede natin i-resale siya. Kasi marami din po naghahanap niyan. Siguro may mga ibang lugar na walang ganito, no? Diba? So, mamaya lalagyan pag natuyo na yan. Ito pala yung sinasabi ko, papakita ko po sa inyo. Lalagyan ko po yun ng sodium bicarbonate. Yung sodium bicarbonate, baking soda lang po yun, So, yan. Kaya lang, medyo siya, may reaction na konti. Kasi syempre, siya, active agent siya, no? So, tapos salt. Ginawa ko rin niya kila mama. Salt. Yan. Lalagyan mo lang ng water. Magkakaroon siya ng konting reaction. So, lalagay nyo lang po dito sa lababo nyo. Tapos maganda siyang palinis. So, kasi mawibili pa tayo ng mahal-mahal. Tapos, ang maganda pa niyan, sa baking soda, lilinis pa yung mga, nyo po, mga jewelry nyo. Kapag pakinang-kinang yan ng mga diamante, joke. Mga bato-bato. Yan, diba?
Diba? Sabi nyo nga mga sis, grabe na mga hilig. Nakaiba din. Kaya, kasi iba-iba yung bagay yung mga hilig natin. No? Ako talaga yung hilig sa mga bagay-bagay na kakaiba din. Kasi lagi kong winawatch mga old movies na mga 1800s, yung mga naroon pa. Siguro pa ako dati, nag-uwi ako nung kapanong, wala lang gano'n. Siguro cook ako dati. Yan. So, I like yung may mga paapang ganito. Pag nakakita kong old things na may parang bitis ng paa na ganyan, ako, hindi ko yan maresista. Lalo na kung mura lang. Pag mahal, hindi. Pag mahal na ako, papas ko yan. Pag mura lang, ako hindi ko yan maresista. Yan. So, papadaltan na tayo dito. Minsan na-ask ko nga pala si Ate Jinky na mag-short video para at least meron po kayong update doon sa riot, no po. So, si Mama kasi minsan, sarap yung kasama yun, ha. I mean, sarap pagkawalan si Mama, nakakamiss nung mga namin, no. Lagi ko siyang pinapatawang. Mga pinagsasabi ko mga kalokohan, eh. Hindi naman kalokohan lahat. Kasi gusto ko po talaga siya yung humakalipit sa tao. Kaya isa niloloko-loko ko siya. Yan. Mamaya magluluto na tayo. Ano po tayo? Roti puli. Roti puli, it's chicken, no? So, ang chicken po dito sa France, it's either farm na chicken na parang hindi po sila nakakulong. So, yun po yung binibili namin. Medyo yung meat niya, medyo a little, ano ba tawag nito? May muscles na po. Yan. Lagyan natin ng konting olive oil. So, ako po nilalagyan ko ng mustard na po. So, may mustard po akong nilalagay dyan. Tapos, dito sa lalagyan natin ng thyme. Yan, ng thyme. So, gasan lang natin yan. Yan, lalagyan natin ng thyme, ng lemon. So, parang akala mo nasa kusina tayo ni Mama, no? Meron din. Ako nagdala nun. Mga kutsilyo, mga ganitong kutsilyo, ako din po nagdala. Yan, lalagyan natin to sa ganyan. So, pagka summer, marami po tayong tanlad. Tanlad yung nilalagay natin. So, lalagyan ko po ng mustard. Yan, malinis po yung kamay ko. So, papahid-pahid nyo lang po yan. Pati mga kilikili niyan. Hindi pala kilikili. Wings pala. So, lahat. Para medyo malasa siya na po. Yan. Yung mustard kasi, nagbibigay na lasa na, I like the lasa. Kasi medyo may, may konting, konting kapit na, hindi naman masyadong maanghang. So, malagyan din natin ng bell pepper. Nalagyan na ng, pag gusto niyo po yung, poivre, ang tawag dito, pwede niyo pong dalihan na. Dinalang ko din ito si Mama. Si Ate Jinky pala. Yan. So, yung shallot tawag dito. Dami kasing kinds na onions na po. So, ang gagawin lang, hinugasan mo natin yan. Tapos, hahatiin natin yan sa dalawa. Tapos, din po natin siya papaupuin, no? Yan. Yan. Ganyan lang na. Then, gawin natin yung ito yung bigay ni Ka-Farmer. Bigay po ni Ento. Binigyan niya ako ng ganyan tsaka nung tuktukan na po. So, gagamitin natin.
Para naman masabi niya, oh, ginagamit mo ba yung anak ko? Yan. So, lagay natin yan dyan. Siyempre, lagyan natin ng salt. Kasi baka maano tayo. Yan, salt. At ito yung time na yan, lalong bumango siya. So, almost 1 hour lang po yan kasi hindi ganun kalaki. So, 1 hour lang siguro siya. Yan. Hanapin natin ng konting butter. So, butter. Huwag masyado kasi yung butter naman po kasi hindi ganun siya ka-healthy na po. So, nilagyan na natin ng olive oil. Yung maganda lang po kasi sa butter, yung balat niya nagiging crispy na po. Siya po yung naggagawa ng parang medyo brownish. Kaya maganda siyang, syempre, parang, ayan. Tapos ako lalagyan ko po siya ng tomato sa paligid kasi para meron siyang this yummy sauce. Disolive yun na po. Disolive! Chukwa pa ko yun na. Sobrang mahilig siya sa olives kaya lang wala na po kami olives. Titingnan ko sa cake. So, ngayon malalaki lang po sa mga paragilid-gilid niya para may ang tipong ano. Yan. Set aside natin, wala pa palang medyo oras pa lang po. So mamaya na natin yan i-cook na po. So set aside lang natin siya. Kami ng North, tas yung kapatid kasi ni Frank pumunta ng Italy na po. So binigyan niya pala kami ng ng spice na ganito. Medyo maanghang po siya. So konti lang po ilalagay natin, kasi yan, nalagyan ko nito. Medyo yan, yung mga nasa Italy na po, masarap po siyang lagay sa pasta. Pag medyo gusto niyo yung may konting anghang, no? Pero pagka hindi niyo po hilig yung anghang, huwag niyo po kasi medyo maanghang nga po. Yan. Ito naman is piment despillet with salt na yan. So, kunti din. Pero yan po ay facultative, no? So, kahit walang ganyan, masarap pa rin po yung mustard kasi po iba yung nadadala ng mustard. Okay. So, wait lang natin yan. At, ayan. Yan po ang ating uulamin ngayong tanghali. Yan na siya. Up. See you in 1 hour. Yeah. Roast chicken. Lagyan natin ng konting toyo. At konting, para yung sabaw niya may pagka, yan. Pwede pala nating lagay ito. Para medyo may anghang siya na po. So, ito kasi yung ginawa ko. Anghang kasi na konti. So, yan. Yan po yung ilalagay natin. So, lalagyan natin ng water. Water. Para may sauce po siya, no? May sauce. Ano tayo na dito?
Medyo natututong ng konti. Gusto niyo po yan. Konting pagbukagin na konti ba? Ayan. Pag matutong yung mga linagay natin. So, yun yung ito. Pagalitan tayo. Ayan. So, pero dating balik ka rin pala. Balik ka rin natin. Mabilis lang. Okay na ganito. Up. Tapos, dito po. Up. Hindi mo malax lang na konti. Ayan. Crispy din siyang konti. So, laki natin to dito. Toast natin to. Ayan. See you again. Sesam. Mahirap pong pumasok sa gate namin, ha? Kasi maliit lang. Dati si papa niya ano. Oh, baka Si, c'est bien, c'est bien. Tama na. Oh, lalabas ulit. Ah, c'est bon. Bago lang kasi si C'est galère, hein? Kasi nung dapat papaisin namin ka lang mahal. Sinon, c'est moi qui mettais ma voiture là-bas en vrac et puis lui, il mettra sa voiture là, lui. Ouais. Enfin, comme ça, peut-être. S'il veut. Là, et ta caméra, tu vois, pour ta caméra. Boum. Là. Oh là là. Merde. Ah, je me mettrais... Oh là là, là il parle trop là par contre, tu vois. À mon avis, il a peur de rentrer dans ma voiture. Vas-y. Non, il faut aller là jusqu'au bout. Parce que si je fais pas, il ne saura jamais. Il faut qu'il arrive. Là, il y a de la marge, c'est bon. C'est bien, il a réussi. Yan, gawa po tayo ng vinaigrette. Kasi dito yung avocado po, ang pagkain ng avocado dito, different din lang. Vinaigrette ang tawag dito. So, sibuyas. Tapos, ano lang, olive oil, tsaka apple cider na po. Ayan. So, yan po ilalagay sa yan po yung ilalagay sa avocado. Dapat merong kuraya. Hindi ako nakabili. Nakalimutan ko po. Yung parang crab. Ano lang naman yung industrial na crab meat na po. So, yan. Lalagay natin mamaya. Si Sam, kailangan niya po ng magnesium. So, avocado is rich in magnesium. Ano natin? Roast chicken. Wow! Medyo, maganda na ng kulay. Yan po ang kinaganda pag lalagyan ng butter, no? Kaya lang, mausok. Medyo brown siyang, kita mo talaga, medyo crispy siya na po. So, syempre, mahilig tayo sa crispy. Parang, Max fried chicken. Finger licking good. Po tayo ng counting side dish. Radish na po. Si mama po mahilig sa radish. So, ewan ko ba't pag nasa Pinas, katuloy, nakakalimutan mo yung gusto mong gawin or something. Pag nandun ka na, parang ano ka sa lahat ng gusto mong kainin. Tapos ang nangyayari, yung gusto mong kainin talagang parang matagal na, nakakalimutan mong gawin na po. Pag uwi mo, ay sayang, hindi ko pala nagawang ganyan. So anyway, so ano lang po to, kasi medyo masama pa kami na may Frank. Mahilig po siya sa lalagyan natin ng konting ginger, no? Konting ginger. Tapos fresh lang siya, no? Kita ba?
Si mama po dati, laging gumagawa nito. Kaya lang, syempre ngayon pong medyo bihira po siya sa kitchen. Kaya dati, lagi siya lahat nagluluto noon. Tinutulungan ko lang siya noon. So, ganyan na lang natin yan. Kasi yan, pwede mong, sarap. Ganda po sa katawan yung radish. Yung carrot gano'n din. Tamis. Kunti lang na ganyan. Sukar lang ilalagay natin na po. Lagyan natin ng konting ginger. Kasi medyo para maboost yung ano ni Frank. Masamang kasi pakaramdam niya talaga. So, kailangan natin pakinin ng medyo ganyan, kakaiba. Hindi naman kakaiba. More on lagyan na natin ito ng konting salt. Just vinegar. Parang side dish lang siya, no? Mahilig kayo sa vinegar. Ako kasi mahilig sa vinegar, eh. Pero pag hindi po kayo mahilig sa vinegar, paano ba? Kung hindi mahilig sa vinegar. Konting vinegar, tapos minsan lalagyan po nilang konting sugar. Pero kasi ako hindi ko masyadong konting salt na nilagay ko. Buksan na natin ito. Mahirap lang po sa avocado kasi minsan, ang ganda niya, pagbukas mo, aba, bulok. Maitim. Ito, dinasalan ko pa to. Nang pagbibili ka ng avocado, nako po, sana Lord, hindi siya bulok na po kasi yung mga bumibili kasi, pisil ng pisil. Minsan, sobrang yung pagkapisil. Aba, na ano po siya. Ayan. So, tapos ito yung vinegar natin. Nalagyan natin ng olive oil. Lagyan na natin yan, di ba, ng apple cider. Tapos, isang kasi kailangan niya rin kumain na ayan, ng ano po, so, para hindi po siya mag ano, umitim. Yan. Lagyan nyo ng either lemon, yes, vinaigrette. Lagyan na natin. Mamaya lalagyan na lang nila yan ng madami. Yan. So, yan na yung ano nila. Hintayin na lang natin yung chicken. Simple lang po yung ano food na kailangan po. Ang maganda po dito sa France, yung avocado, ano po yan, all year may avocado. Galing Israel, galing Peru.
So, hindi guys sa atin no, na we need to wait for the season, no? Gaya nung pag-uwi namin, wala pang avocado na po. Maliliit pa lang sa puno. So, pero dito po sa, siguro sa all over, like California, like Canada, dito rin sa France, ganun. All year may avocado po. So, anytime you want to eat avocado, meron po. Binuksan ko na kasi pagka clinose nyo po, hindi na yan magiging crispy na po. So, tatawagin ko na sila Sam, nakakain na kami. Ready na tayo. Ayan. Yung gulay, no? Yung bok choy. So, pwede naman po ganyan. Kasi ako mahilig po ako sa yung ano pa siya, hindi siya masyadong luto. So, ayan. Gaganyan mo lang yan. Ayan. Middle, ganyan. Tapos, paupuin mo dun yung chicken. Kasi mainit pa siya, no? Maluluto din yan, konti. Basta lang po siya, yung green niya, medyo maluyos na konti. Yan, maluyos. That's Bicol again. Maluyos-luyos. Yan. Kasi gusto ko yung may kulay na greens. Yan, parang, di ba? Ano ba yung kulay niya? Mainit.